You want more? Sige, mamaya. Mamaya, baka pag ako kumanta, baka umalis tayo. Ayan. Sige po tayo po magpapatuloy sa gawain ng Diyos. Ang kanyang salita nawa patuloy na mangusap sa atin ngayong umaga. Hindi lang, kanina yung kanyang mga papuring awit ang nangusap. Ano po, ngayon naman ang kanyang mga salita ng atin pong tutunghayan. Hayaan niyo po akong samahan sa pagbasa sa aklat ng Ikalawang Timoteo, chapter 1, verses 6 hanggang 14. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verses 6 hanggang 14. Ganito po yung sinasabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon at o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapang dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inalaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilumpig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito ay pawang katotohanan, mananatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Minsan pa aming Diyos, dinadakila, tinataas ka namin ngayong umaga. Hayaan mo pang minsan pa buksan mo ang aming spiritual na mga ta at ang aming pong isipan, Panginoon, upang aming pong lubos na maunawa at patuloy mo pong durugin ang aming puso upang aming pong tunay na tanggapin ang iyong mga salita. Itago ito sa aming puso nang sa gayon hindi kami magkasala laban sa iyo. Panginoon, hayaan mo po na ang lahat ay matutong makinig, magkaroon ng pandinig, Panginoon, at hayaan, Panginoon, na makita sa kanilang buhay ang mga turo't aral sa iyong mga salita. Salamat po minsan pa ang aking pong panalangin. Ikaw ang mahayag ngayong umaga. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at wala kaming ibang itataas kundi yung pangalan mo lamang. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang ating pong tema ngayong umaga ay pinamagatang Empowered to Rise from Cowardice or sa kaduwagan. Ano po? Pinalalakas upang makapanaig sa kaduwagan. Ano po? Sa pagtayo sa ating pananampalataya. Ano po? Marami pong tao in general, sino po dito may kinatatakutan, may kinaduduwagan. Yes. Bulate, sino natakot sa bulate? Sa ipis. Ano ba? Sa daga. Uod. Meron takot mag-isa. Alam niyo po ba yun? Yung mga phobia. Meron naman takot sa maraming tao. Maraming kinatatakutan o kinaduduwagan. Ano po? Meron tayong mga takot tulad ng mga bagay na nasabi ko. At meron din mga takot yung sa pagharap din sa maraming tao. Pero ito pong ating pong kwento na ating pong pagbabatayan ngayon
matutunghayan natin kung matutunghayan natin ngayon ang tungkol sa pagkatakot na naranasan ng isang kabataang leader. Ano po, isang kabataang leader itong si Timoteo, patungkol sa kanyang pananampalataya, patungkol sa kanyang mentor. Sinong mentor ni Timothy? Si Pablo. At kung paano din siya pinalalakas ng Diyos upang malagpasan yung mga pagkatakot na yon na kanyang naranasan. So bibigyan po muna natin ng konteksto, ng background. Ano ba yung nangyayari ng mga panahong ito? Teka, ano bang kalagayan noon ni Pablo? Ano bang, nasaan ba noon si Timoteo? At bakit ganito yung message ni Apostol Pablo para kay Timoteo? Sige po, alamin po natin. Ako po ay inyong samahan sa maikling kwento. Ano po? So sa background po nito, alam natin si Pablo ay, ang kanyang ministry ay mag-travel at mag-build ng mga churches. Ano po? Mag-build ng community of believers. Sa paglago, pagdami ng mga mananampalataya, nangailangan siya syempre ng mga kamanggagawa. Ayun, sa mga kamanggagawa. So isa si Timoteo sa mga napiling kamanggagawang ito. At dito ay nakilala ni Pablo si Timoteo sa Lystra, ayon sa aklat ng Gawa, chapter 16, 1-3, tsaka 2 Timothy, chapter 1-5. At talagang hinahangaan niya yung pananampalatayang itong meron si Timoteo sa kanyang passion kay Jesus Christ, sa kanyang passion and devotion kay Jesus Christ. Ano po? Then, hinahangaan niya din yung kung paanong tinuruan siya ng kanyang ina at ng kanyang lola na mga Hudyo. Ano kasi si Timoteo, hybrid. May lahing Hudyo, tsaka may lahing Griego. So, itong nagmula sa kanyang ina at lola yung turo. Kaya hinangaan nito ni Pablo at ginawa niyang isa sa mga disipulo. Ayan, pinili para maging isang disipulo itong si Timoteo. At nagsimula din siya, ipadala siya sa iba't ibang churches. Nangyari, nagkaroon ng issue sa iglesia ng Efeso. May mga lumabas na mga leader na nagtuturo ng ibang katuruan, ng ibang pananampalataya. Ma'am, next time, ikaw naman mag-message siya. Nagtuturo ng ibang pananampalataya tungkol sa yung pagkain ng karne, ano bang tamang paniniwala tungkol kay Jesus. Ayan. So, marami yung nag-spread ng incorrect views tungkol kay Jesus. At pinadala niya dun si Timoteo para i-confront o harapin yung mga leader na ito, i-correct yung mga leader na ito, at ibalik yung kaayusan muli kasi nagkakaroon ng kalituhan, ng division, ng iba-ibang paniniwala. So yun yung purpose ni Paul para ipadala si Timothy sa Ephesus. So, nasa Epheso pa lang tayo. Ngayon, punta tayo dun sa aklat ng 1 Timothy and then 2 Timothy. Kinreate ni Pablo nung siya ay nasa panahon na nasa kulungan, ano po? Pero hindi siya same day edit, ano po? Hindi siya same day edit. Yung 1 Timothy, ibang panahon yon, then yung 2 Timothy, ibang panahon din niya yun sinulat. Kung gaano katagal, hindi po yun nabanggit sa Biblia. Pero sa 2 Timothy, ito yung huling sulat ni Pablo na nagawa. Kasi, noong mga panahong yon, it's either currently nasa kulungan siya, kasi makikita natin yun sa Books of Acts, naka-house arrest siya doon, Acts chapter 28, or siya ay nakalaya na noong unang pagkabilanggo niya, pagkatapos nag-minister uli sa mga tao, and then nahuli uli si Apostol Pablo. Makikita natin yun sa 2 Timothy chapter 4, 13-15. Now, either way, ang tinutukoy natin dito ay si Pablo ay nasa gitna ng trial, nasa korte. Siya ay nililitis. At sa pakiwari niya, mukhang hindi magiging maganda ang takbo ng judgment sa kanya. Mukhang ito na yung mga huling mga araw niya. So, hindi siya nakikita niya na hindi na siya tatagal. Kaya,
gumawa siya ng sulat kay Timoteo para imbitahan si Timoteo na pumunta sa kanya. Ayan. At upang maipasa din yung church planting mission na ibinigay na ginagampanan ni Pablo para ipasa niya ito kay Timoteo. Ayan. So, ang kalagayan ni Paul na nasa kulungan, yun po yung gusto kong i-emphasize natin dito. Gusto ko pong bigyan diin na noong mga panahon na sumulat si Pablo, siya ay nakakulong. Either nakakulong pa rin o nakulong ulit. Nakulong na naman. So, dahil dito, kung babasahin po natin yung aklat 2 Timothy chapter 1, yung succeeding verses 15 to 18, minention dito ni Pablo na siya ay iniwan ng maraming mananampalataya. Bakit kaya? Ano po? Sabi niya doon, tinalikuran siya ng mga mananampalataya sa Asia. Then meron certain two names siya binanggit, si Figeleo at saka si Hermogenes. Possible to yung mga co-workers niya, mga kamanggagawa niya. At ayaw na nilang ma-associate o mai-ugnay kay Pablo na isang akusadong kriminal. Okay? Minsan po, di ba, ganun ng tao, kapag may isang taong nakulong, natatag na siya na, uy, bilunggo yan, uy, ano yan? Anong tawag din? Ex-convict yan. Huwag kang lalapit dyan, huwag kang didikit dyan. So, dahil sa ganoong taging kay Pablo, lumayo o iniwan siya ng mga mananampalataya sa Asia. Hindi lang po isa to. Tinutukay po natin, At subalit, meron pa rin naman na natili na isa na okay, si Onesiforo, na naglingkod sa kanya. Ngayon po, ang nangyari, since may gantong usapin tungkol kay Pablo, may issue tungkol kay Pablo, si Timoteo po ay humaharap din sa parehong negatibong impresyon patungkol kay Pablo, na siyang kanyang mentor at mentor niya sa pananampalataya o ama niya sa pananampalataya. Although wala po itong supporting verses na nagpapakita na si Timoteo talaga ay nagdududa. Kaya lang, sabi dito ni Pablo, I think ito'y naisip na ni Pablo, kaya niya naisulat ito sa kanyang aklat sa unang Timoteo at ikalawang Timoteo na ang dahilan kung bakit siya nabilanggo ay hindi dahil siya ay isang kriminal. Na ang dahilan kung bakit siya nabilanggo ay dahil buong tapang niyang inahahayag ang mabuting balita ng Diyos. Wow! Isang nakakahangang bagay tungkol kay Pablo doon, kahit na makulong siya, magbabahagi siya ng salita ng Diyos. Hindi ko na po kayo tatanungin. Alam niyo na po yan sa inyong mga sarili. Ano po? Dahil hindi po yan yung gusto kong ipunto. Ang gusto kong ipunto dito ay ang karanasan na meron si Timoteo. Ano po? Sa aklat ng ikalawang Timoteo, makikita po natin dito yung explanation ni Apostle Paul para kay Pablo at para kay Timoteo. At tinuruan siya kung ano ang mga kailangan niyang gawin, mga hakbang na dapat niyang sikaping magawa upang malagpasan niya yung ganitong klase ng pagsubok sa kanyang pananampalataya. Ano po? Bago po tayo dumako dun sa puntos, tatanungin ko po muna kayo. Naranasan niyo na po ba na magduda sa inyong pinaniniwalaan o sa prinsipyong inyong tinatayuan? Dumating na ba sa isang pagkakataon sa inyong buhay, sa inyong buhay na parang nagduda kayo sa kung anong pinaniniwalaan niyo, kung tama ba talaga yun o hindi? Halimbawa po, nung kayo po ay nasa iba pang pananampalataya, hindi ko na po sasabihin kung ano. Nung
ipinakilala po sa inyo si Kristo, nagkaroon po kayo ng ibang pananaw. Tama o mali? Tama po. Nagkaroon na po kayo ng ibang kaisipan tungkol sa kung ano ang tamang pananampalataya sa maling pananampalataya. So, ganito po ang mensahe na atin pong matutunghayan at kung paano atin po itong gagamitin para po matanggal ang ating pong mga kaduwagan sa katawan. Ano po? Noong mga panahon na nagbago ang ating pananaw, nagbago rin ba yung ating kilos o yung ating karakter? At nung nagbago yung ating kilos at karakter, nagbago din ba yung pangunawa natin tungkol sa Diyos? So yun po yung mga bagay na very clear, ano po, nung tayo po ay dapat yun yung mga bagay na dapat ay clear nung tumanggap tayo kay Jesus. So yung mga pagbabago sa iyong mga belief, pagbabago sa iyong pagkilos, kasi kung nagbago yung pananampalataya mo, tapos parehas pa rin yung ginagawa mo, hindi mo pa rin alam kung ano yung tama o mali, eh, questionable yung iyong pananampalataya. Ano po? So kung babalikan po natin si Apostol Pablo, after po nito, nung aklat na ito, dito na po siya na-sentence ng kamatayan. At hindi lang po si Pablo, marami pong mga apostol ang hinatulan ng kamatayan dahil sa pagsunod kay Jesus. Anong gusto ko pong i-emphasize dito? Na may risk, mataas ang risk ng pagsunod sa Diyos. Pwedeng oras mo, pwedeng lahat ng resources mo, pwedeng buhay mo. Pero tulad din ng sinabi ni Pablo, hindi ko po kayo bibitinin doon sa risk. Higit na malaki naman din ang gantimpalang kakamtan ng sino man na mananatiling tapat hanggang sa huli sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So, iniweweight po tinitimbang po ni Pablo, ano bang higit na mahalaga? Buhay ko o yung sundin ko yung utos ng Diyos? Nakita niya at isinapamuhay niya na higit na mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Dahil yon ay pangwalang hanggan. Yung buhay natin dito sa lupa, hanggang dito lang yan. After nan, kung saan tayo pupunta, nakadepende na yun sa ugnayang meron tayo sa Diyos. Ano po? So, ang tanong, paano ba tayo mananatiling sumusunod at nakakapanugumpay sa kabila ng takot o ng mga kaduwagan na ating nararamdaman? Tulad ni Timoteo na nagkaroon ng pagdududa sa kanyang pananampalataya. Tulad niya na naranasan niya na yung mismong leader niya na tinitingala ay inuusig at hinatulan ng kamatayan. Paano ka magiging malakas, matapang sa mga panahon ngayon? Ano po? Unang point, paano tayo mananatiling sumusunod at nakakapanagumpay sa kabila ng kaduwagang ating nararamdaman? Una, focus on your calling, not on your feeling. Verse 6 po yan. Ulitin ko po, focus on your calling, not on your feeling. 2 Timothy chapter 1, verse 6, ganito po yung sinasabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Nung inanoint po ni Pablo si Timoteo, ibinigay niya yung kanyang basbas at pinakita niya yung kanyang calling bilang isang leader ng iglesia. Siya po ay sumunod. Ano po si Timoteo? Siya po ay sumunod. Sino po dito ang masunurin? Marami mong masunurin. Masunurin lang ang tanong.
Parang talagang kahit pagiging masunurin, parang mahirap no? Wala na kasunod na tanong yun. Sinong masunurin? Sa bahay. Ayun, si Omnic. Masunurin ka kay Pani. Okay. So sa verse 6, alam niyo po ba, o naniniwala po ba kayo na feelings can be deceiving? Yung atin pong nararamdaman ay pwede tayo nitong malinlang. Kasi sobrang saya mo ngayon, kaya nakakapangako ka ng mga bagay na nakala mo kaya mong gawin o ibigay. O sobrang init ng ulo mo ngayon, kaya nakakapagsabi ka ng mga bagay na hindi magaganda o masakit sa kapwa. Tama? So nagbabago-bago ang ating emosyon, yung ating nararamdaman. Kaya ang payo ni Paul, kung ikaw ay natatakot o naduduwag, natayuan yung iyong pananampalataya, bumalik ka sa unang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Ano bang pagkatawag sa akin ng Diyos? Naaalala niyo po ba nung tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ano yung commitment niyo sa Kanya? Ano yung sinasabi niyang dapat gawin mo? Balikan po natin yung ating pagkatawag. Alalahanin natin kung bakit tayo pinili ng Diyos. So, hindi tayo tinawag ng Diyos para baliwalain lang ang iyong nararamdaman. Ulitin ko ba ito? Hindi kayo tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya at baliwalain lang yung iyong nararamdaman. Kundi upang gamitin ito para sa ikahahayag ng salita ng Diyos. Paano yun? Nagagalit ako ngayon. Sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Paano ko ito magagamit sa ikahahayag ng salita ng Diyos? Ano po? O, ibayin natin yung halimbawa po ay takot. Takot ka halimbawa humarap sa maraming tao. O natatakot ka na magbahagi ng salita ng Diyos kasi pwede mong ma-encounter ang rejection. Pwede mong ma-encounter ang na may mababara sa'yo o babaliwalain ka lang. Kung takot kang humarap sa maraming tao, pero isa kang Kristiyano at mahal mo si Kristo, ang dapat daw na ginagawa ng isang Kristiyano ay lakasan ang kanyang loob upang ibahagi ang mabuting balita ni Kristo, may makikinig man sa kanya o wala. Ibig sabihin, alam mo dapat sa sarili mo kung bakit mo ginagawa yung bagay na ipinagagawa sa iyo. Kung bakit ka pinili na tumayo dito, tumugtog ng gitara, ng keyboard, gumawa ng marami pang assignment sa iglesia. Alam mo ang dahilan kung bakit. Ano yung number one purpose o reason na dapat meron ng Kristiyano sa pagsunod sa gawain sa iglesia at sa pinagagawa sa kanila sa mga activities ng iglesia? Una, ano yung objective dapat ng isang Kristiyano? Hindi yata alam. Similar yun dun sa objective namin sa Sunday School. Pero syempre, unang-unang objective natin, syempre, sino ba ang ating pinaglilingkuran? Sino po? Sino po ang pinaglilingkuran nyo? Dito, Diyos. Kayo po? Doon, Diyos. Dito po. Diyos din. Pare-parehas po Diyos natin, ha? Wala po nag-iiba. So, iisa po yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran. So, dapat iisa po yung objective natin. Masunod ang Diyos. Ang utos na niya naman sa atin, ibahagi siya. So, regardless whether makinig man sila o hindi, sumunod ka. Then, ma-overcome mo yung takot sa pagharap sa maraming tao. Sa anger, sa galit, paano po natin ito magagamit para mas maging tulay tayo ng pagpapala para sa iba. Kung ano-ano ang nasasabi natin pag tayo'y galit, subukan natin, pilitin natin na tumahimik. Subukan natin, pilitin natin na mag-dwell sa salita ng Diyos at pakalmahin tayo ng kanyang mga salita. Subukan natin, pilitin natin na tayo'y makapanalangin. Lord,
tanggalin mo yung galit na ito na mayroon ako sa puso ko. Kasi nakaka-apekto ito sa pamilya ko, sa bawat taong nakakasalamuha. So, balik po ako doon sa focus on your calling. Ano po ba yung pagkatawag sa atin ng Diyos? Tayo po ay tinawag na maging guro upang maging tagapagturo. So marami po tayong guro dito. Marami na po magiging mga tagapagturo. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa kanya-kanya nating mga gawain upang gawin ang mga gawain na nakaatang para sa atin. Sa iglesia, tayo ay may mga leader, may kanya-kanyang tungkulin. Tayo po ay tinawag ng Diyos para gawin yung mga tungkulin iniatang sa ating balikan. Hindi pabayaan. Kung nakapokus ka sa calling mo, iintindihin mo po ba yung nararamdaman mo? Kung nakapokus ka sa iisang Diyos na sinasamba mo, bibigyan mo po ba ng puwang yung nararamdaman mong galit sa puso mo? So, anuman yung destruction ng kaaway sa atin pagdating sa ating puso, sa ating emosyon, palagi nating balikan, Lord, bakit mo nga ba ako dinala sa ganitong pagkakataon? Sa ganitong sitwasyon ng buhay ko, nasusubong ako, yung aking pasensya, yung aking galit, yung aking emosyon. Bakit mo nga ba ako dinala dito? Ano yung purpose mo? Ano yung calling mo para sa akin? Tinawag mo ako bilang leader, tatayo ako bilang leader. Mahina tayo, marami tayong kakulangan, yes. Pero lahat ng bagay ay mapangyayari sa lakas na kaloob ni Kristo. Wala tayong lusot sa Diyos. Tama? Wala tayong lusot sa Diyos. So, focus on your calling, not on your feeling. Pangalawa, persevere in trial and hardships. Sa verses 7 to 12, binanggit po dito yung mga ginawa ni Apostol Pablo. Sa verse 7, sabi dito, huwag mong ikahihiya ang mga patotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo. Mga bagay ito na alam ni Timoteo at itinuro sa kanya nung una pa man ng kanyang mga magulang, ni Pablo. Naturuan na siya ng tama. Ngayon, dun sa iglesyang mayroon siya sa Efeso, pinapangaral doon maling turo, maling katuruan. So kung may maling katuruan na lumalaganap sa iglesia, ano yung kailangan mong gawin? So syempre bilang isang kabataang leader at mga nakatatandang mga leader yun na anduan, minsan mahirap sumabat sa matanda. Kasi sasabihin, usapan to ng mga matatanda, huwag kayong makisali mga bata. Pero bilang tinawag at pinili ng Diyos, may karapatan tayo na magbigay ng ating opinion at suggestion. Siya nga ay binigyan ni Pablo ng kakayanan para i-confront, para harapin, para i-correct yung mga maling aral, yung mga maling turo. So, ang suggestion ni Pablo sa kanya, magsumikap ka, pagsikapan mo, manatili ka sa mga pagsubok na ganyan, sa mga hardships na ganyan, yung mga nararamdaman mo, nararanasan mo, bumalik ka dun sa aking mga itinuro. Manatili sa turo at aral ng Panginoong Hesukristo sa kabila ng pagsubok at kahirapan. So, dalawang turo yung nilagay niya doon. Una, reject any fear and shame. Tapos yung pangalawa, join in suffering for the gospel. Punta muna tayo dun sa reject any fear or of shame. Sabi doon ni Apostol Pablo, huwag kang matakot kung mapahiya ka man, kung ipahiya ka man ng mga tao dahil sa iyong pananampalataya o dahil sa may sinasabi silang hindi maganda tungkol sa isang mananampalataya. Kung minsan kasi ganito, ang nangyayari sa atin. Kapag meron tayong kakilala na mananampalataya, o especially halimbawa pag leader, tapos alam natin na may mali siyang ginagawa o may mali siyang behavior o may mali siyang pananampalataya na itinuturo. Kung minsan kasi, instead na harapin natin yung kapatid ng yon, yung nagsabi, ginagatungan pa natin, yun, oo nga, si kapatid na yun, ganito nga yan. Napaka-ano nga yan, ganito, ganyan. Ano po yung idudulot nun?
division, pagkakawatak-watak, pagkakasira-sira. Hindi po yun yung tinuturo ni Pablo kay Timoteo. Ano po? Kaya nga hindi niya inutos agad na, sige, itiwalag mo na yung mga nagtuturo ng mga maling katuruan. Turuan mo muna, i-confront mo muna. Harapin mo muna. Pag nakinig, sige, okay. Pag hindi, sige, subukan mo po ulit. 3 beses, pag hindi na, ayaw na talaga. Sige, tanggalin na. Kasi pagkukas lang sila ng division. So, reject any fear of shame. Huwag kang mahiya. Kung alam mong tama, kung alam mong nasa salita ng Diyos, ipaglaban mo yung iyong pananampalataya. Iba po yung pakikipag-away sa pagtayo sa pananampalataya. Ano po? Yung pakikipag-away po, ang intention mo, manalo ka dun sa pinag-uusapan mo. Yung pagtayo po sa pananampalatayang meron ka, ang ipinaglalaban mo, yung katotohanan ng pananampalataya, gusto mong ipakita sa Kanya. Ngayon, kung makinig ka man o hindi, bahala na siya. So, huwag matakot kung ipapahiya ka sa iyong pananampalataya. Kung meron man tayong nakikita na o-observe sa iglesia na hindi tama, hindi maganda, nakaka-damage ng reputation ng iglesia, ang responsibility po natin bilang mga Kristiyano is harapin ang mga kapatirang ito privately. Siyempre, hindi po natin sila haharapin publicly at sila po ay makapahiya. Harapin sila privately at doon sila i-correct. Dahil nagagamit po ang salita ng Diyos saan? Sa pagtuturo, pagtutuwid ng maling aral. Ma-reverse po natin yun. Next week pa naman, next week pa. So, yan pong mga bagay na yan ay ginagamit natin sa pamamagitan nagagawa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po? So, syempre, hindi ka na mahihiya kung tatayuan mo iyong pananampalataya. And then, sabi niya, persevere by joining in the suffering for the gospels. Sa verses 8 to 12, dito po, binanggit na ni Pablo yung kanyang binatati ni Is. Maging yung ginawa ni Jesus Christ. Yung binata ni Jesus Christ para sa atin. Pinapakita lang po dito na hindi madali ang pagsunod. Hindi madali ang paglingkod. Nasabi ko na kanina, marami pong mga nakaabang na paghihirap at pwedeng lahat ng resources mo, lahat na mayroon ka maubos kapag sumunod ka sa Diyos. Pero kung alam natin yung ating pananampalataya at yung ating pagsunod ay higit na magbibigay sa atin ng pangwalang hanggang gantimpala kumpara sa buhay na meron tayo ngayon, anong pipiliin nating sundin? Kaya ang hamon ni Apostol Pablo kay Timoteo, join in the suffering. Tayo po bilang mga Kristiyano, araw-araw may dala kayong krus. May dala tayong krus sa atin pong balikan. Hindi po yung krus na nakasabit sa kwintas, magaang lang yun. Malaking krus katulad ng kay Jesus Christ. Dala-dala po natin yun. At sa bawat araw po, may mga pagsubok tayong nararanasan. Diyan nasusubok yung ating pananampalataya, nahahamon yung ating karakter, nakikita yung pattern ng ating pamumuhay kung tama ba o hindi. Noon ang hamon ni Apostol Pablo sa atin, manatili hanggang sa huli. Kasi ang perseverance o ang pagtitiyaga hanggang sa huli, diyan po masusubok ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano. Para po tayong dinadarang sa apoy, at doon nasusunog yung mga impurities, yung mga hindi tunay na ginto. Hanggang sa matira sa atin ay isang lantay na ginto na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So sa pamamagitan po yun ng mga pagsubok na atin pong nararanasan. So, makiisa tayo
sa paghihirap na ito na ginawa ng Diyos. Ang problema lang sa atin, marami sa atin ngayon, comfortable na doon sa ating lugar na kinilalagyan o sa upuan na ating kinauupuan. Wala nang dating sa atin o hamon sa atin kapag narinig natin ang utos ng Diyos, ang tawag ng Diyos. Hindi na tayo tinatamaan at hindi na tayo nasasaktan. Anong tawag ito? Manhid. Kanyo. Patingin po yung katabi mo. Pinapatawa ka lang po kayo. Hindi ko pa ipapatanong kung mukha silang kanyo. Para po hindi mo makatulog yung iba. Mga kapatid, hahamon po sa atin ng Diyos, magsumikap, magtiyaga tayo hanggang sa huli. Ibig sabihin, hindi po nawawala sa ating puso yung ibahagi yung salita ng Diyos. Na magsumikap sa isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Na sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, tayo inaaniyahan muli ng Diyos na pagsumikapan muli ang mga ito. Ano po? Kung sa ngayon pa lang, hindi na tayo nakakapagpatuloy, paano pa pag dumating yung great suffering na sinasabi sa aklat ng Revelation? Ilan na lang kaya ang matitira sa new life? Sino kaya yung mananatili hanggang huli? Nawa po ay lahat tayo sama-sama, kapit kamay, mananatili hanggang huli. So let's persevere in trial. Manatili tayo nakakapit sa Diyos. Kahit anong hirap man yan, kahit anong pagsubok man yan, kapit lang, kapatid. Pangatlo, guard and preserve the pattern of sound teaching. Pag-ingatan po natin at alagaan ang aral o ang tunay na aral na natutunan natin mula sa Diyos. Dito po tinuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo yung aral na itinuro niya kay Timoteo na nanggaling kay Jesus. At yun din ang ginawa niyang pattern o basihan sa pagtuturong gagawin nito ni Timoteo sa iba. So guard muna tayo, ingatan. Paano ba natin iingatan ang ating pananampalataya? Ang tanong po muna, bago tayo pumunta sa pag-iingat, alam po ba natin ang ating pinananampalatayanan? Salamat po sa mga sumagot dito. Ito po, alam po ba natin ang ating pinananampalatayanan? Amen! Mas marami dito. Maraming maiwan dito. Ulit. Alam po ba natin ang ating pinananampalatayanan? Amen! Ayan, dumami na. Natakot ba iwan? Natakot. Ito ba, isa ba? Alam niyo po ba ang inyong pananampalataya? Amen! Amen. Yung may conviction, amen. Amen. Pag may pumunta po diyang naka-armalite at sinabi, sino dito ang Kristyano? Sino ang tatayo? Takbuhan na. Asaan na ang pananampalatayang sumigaw ng amen? Amen, alien pala. Panakbuhan na. Guard our faith. Paano po ba natin iingatan ang ating pananampalataya? Marami pong turo ang lumalabas ngayon sa social media, sa labas ng kalsada, sa iba't ibang iglesia, na maaaring magpalago ng ating espiritual o magligaw sa atin sa maling landas. At ang kauwian natin ay bangin pala. So kaya ang prinsipyo ng Biblia, dito nakabatay yung ating pananampalataya. Hindi sa kung ano ang sinasabi ng tao
o hindi dahil sa tao. Ano po? Kundi batay sa prinsipyo na meron tinuturo tong Biblia. Kaya napakahalaga na alam natin kung paano ito ipaliwanag. Mahalaga na dapat alam natin kung paano ito ibahagi sa iba. Kasi kung tayo pa lang, mali na tayo sa pagpapaliwanag sa iba, imbis na i-guard mo, isa ka pa sa sumisira doon sa pananampalatayang meron tayo. Ang ginagawa ng gwardiya pag nagbabantay sa bangko. Tutulong. Pagkawin, tulong nila. Ayan, sa gwardiya pala yung konsepto ng pananampalataya. Tulog pagkagabi. Pag may bantay na, andyan. Sabi pag may service, Kristiyano. Pagka wala, tulog na Kristiyano. Paano mo ba natin binabantayan ang ating pananampalataya? Halimbawa, may naghayag ng isang katuruan at alam nating mali yung kanilang pananampalataya. Ano pong gagawin niyo? Nakikipag-away? Babaliwalain? Ay, hindi ko na mapakinggan, alis na lang ako. Iko-confront. Harapin niyo? Baka mag-away pa. Iniiwasan ng pag-aaway. So sa tingin niyo po, ano ang sinasabi sa inyo ng Diyos sa pagkakataong iyon? Halimbawa po, kayong mga magkakaibigan, circle kayo ng magkakaibigan, may isang naghayag ng kanyang pananampalataya at alam mong mali yun. Ano po yung inyong gagawin? Tatahimik na lang. Makikinig. Pakikinggan siya, papatapusin siya, pagkatapos, awayin na. Tama po yan, makikinig. At pagkatapos, pwede po kayong mag-discuss. Kung open sila sa discussion na gano'n, pwede nyo pong ihayag din yung iyong pananampalataya. Kung hahayaan nyo lang sila, hinahayaan nyo lang po na mas ang mahayag sa grupo ng inyong mga kaibigan na yun ay yung paniniwala ng iba. Hindi nyo po pinoprotektahan ang pananampalataya meron kayo, kundi na nasisiil kayo ng pananampalataya ng iba. Dahil hindi nyo binabahagi yung pananampalataya meron kayo. Guard. So pag-ingatan po natin yan. Yan po ay sa pamamagitan ng conversation. Ngayon po sa paraan ng ating pamumuhay. Ito yung pananampalataya, paniniwalang meron ako at pinaniniwalaan ko. Ang tanong ay ganito, nakikita ba yan sa buhay mo? Tanongin mo yung sarili mo, nakikita ba yan sa buhay mo? Kasi po, kung hindi po nakikita sa buhay nyo, yung pananampalataya ang sinasabi nyo meron kayo o meron tayo, hindi kabalintunganan po yun ng ating pong pananampalataya. Faith without action is dead. Kung tayo po ay kulang sa gawa, puro salita, edi wala tayo ding pananampalataya o patay ang ating pananampalataya. So dapat po nagko-complement yung ating paniniwala sa ating ginagawa. That's how we guard our faith. Preserve. Ito atin po itong pahalagahan. Ito po yung napakahalaga yung pagtuturo, yung pagbabahagi, para po maipasa yung tama at wastong doktrina na meron tayo sa atin pong mga nakababata, nakatatanda, ng mga kapatiran sa iglesia. Ano po. Ngayon, kung tayo po ay wala pong alam na doktrina, ano po ang ating ituturo? Tinanong ko po kayo kanina, ano po yung pananampalatayang, sin dito yung merong pananampalataya at pare-parehas ba tayo ng pananampalatayang pinaniniwalaan? Meron lang ba tayong iisang Diyos? Bakit tatlo? Yun sinasabi sa Biblia. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Eh di tatlo. Persona. Yan. Salamat po, kapatid. So meron po tayong isang Diyos na may tatlong persona. May kanya-kanya po silang gawain. Isa lang po yung pananampalataya natin. Pagdating sa paniniwala kung sino ang Diyos,
kung ano ang salvation, kung ano ang tungkol sa langit, ano ang mga bagay tungkol sa impyerno, ano ang mga karakter ng isang tunay na Kristiyano, bunga ng banal na Espiritu. Isa lang po yan. Paulit-ulit, pare-parehas natin yung ituturo, hindi lang sa ating mga sarili, pati sa ating mga anak, pati sa ating mga kapatid. Ngayon, kung mali yung ating tinuturo ngayon pa lang, o kung wala tayong maituro ngayon pa lang, ay paano na? Paano na natin siya magpe-preserve yung tamang katuruan na tinanggap natin mula sa Diyos? So, paano ba natin ito iingatan pa hahalagahan? Ano po? Una, by believing na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos, at ito ang ugat ng katotohanan o ang basehan ng katotohanan na atin pong pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. Anything na wala dito, hindi yun totoo. Or hindi yun yung ating pananampalataya. By keeping and enriching our love for Christ as well. Nagmamahal tayo sa Kanyang salita. Tinuturuan niya din tayo kung paano magmahal sa Diyos. Paano ba natin minamahal ang Diyos? Bukod sa Kanyang mga salita. Sumusunod. Paano niyo po pinagmamalaki ang Diyos? Paano niyo po pinapakita na mahal niyo po ang Diyos? Sa gawa. Kapag po na-attend ng service, kapag po nagpe-pray, pagmamahal sa kapwa. So yung ating pagsunod sa Diyos, ano po? Yung love God and love other people, yun ay pagpapakita na minamahal natin ang Diyos. And by keeping and knowing and entrusting the things from the Holy Spirit. Ano ba yung mga binigay sa atin ng Holy Spirit? Alam po ba natin ang buwan ng banal na Espiritu? Alam po ba natin ang gifts of the Spirit? Alam po ba natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos? Kasi yun yung magiging pattern na kung paano tayo maglilingkod sa Kanya. Ngayon, kung hindi, paano tayo susunod? Paano tayo makakalakad? Paano natin mag-guard at ma-preserve yung turo na ibinigay sa atin ng Diyos? So sa pamamagitan ng ating pag-iisip, pagsasalita, paggawa, diyan natin may papakita kung talaga bang mahal natin ang Diyos at pinahahalagahan natin ang Kanyang mga salita. So, in summary, 3 bagay po para makapanagumpay tayo dun sa pagkatakot o kaduwagan ng ating pong nararanasan, nararamdaman sa ating pananampalataya. Una, mag-focus ka lang sa iyong calling, hindi sa iyong feelings. Kasi yung feelings, mandaraya yan. Pwede kanyang lituhin, pwede kanyang saktan, pwede kanyang iwanan na nakadapa. Pero ang calling mo sa Diyos, sabi kanina dun sa awitan, maging victorious. Hindi lang maging survivor, maging victorious Christian, mananagumpay. Ano po? Pangalawa, persevere in trial and hardships. Magpatuloy ka lang. Mahirap maging Kristiyano, mahirap sumunod, pero magpatuloy ka lang hanggang sa huli. Magpatuloy kang gumawa ng mabuti, gumawa ng tama ayon sa salita ng Diyos. Magpatuloy ka sa paglilingkod ng Diyos. Magpatuloy ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan po yung gusto ng Diyos na ating pong ginagawa. Manatili hanggang sa huli. Nang sa ganun, sa huli, makita tayo ng Diyos tulad ng isang lantay na ginto na puro, walang bahid ng karumihan. At pangatlo, let's
guard and preserve the pattern of the sound teaching, yung wastong aral na itinuro sa atin ng Diyos, na itinuro sa atin ng Biblia, ng mga apostol, ng mga propeta, na itinuro sa atin hindi para lang gawing pampatulog sa bahay. Hindi tinuro sa atin para tayo ay lumago spiritually, para tayo ay makakilos at makagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ito, mga kapatid, hindi natin magagawa kung wala yung saganang biyaya ng Diyos sa atin. Only by the grace, sabi kanina sa kanta. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Ang biyaya ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay hindi nagbibigay ng Espiritu ng kaduwagan. Bagkus, ito ay Espiritong nagbibigay ng kapangyarihan, ng lakas, ng pagpipigil sa sarili. Yan ang Espiritong meron po tayo ngayon. Yan po yung Espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. At kung hindi pa natin alam, hindi pa natin siya nararanasan, tanungin lang natin ang Diyos o hilingin natin sa Diyos, Panginoon, buksan mo po ang aking spiritual na mga mata at mga tainga upang aking makita at maunawa ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Dahil kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Siya yung kasama natin ngayon. Siya yung kasama natin at siyang ating mark pagdating ng oras na dumating na muli ang Diyos, si Jesus, upang tayo ay isama niya na pabalik sa kanyang kaharian. Ang isang tunay na Kristiyano, nakikinig sa Diyos, nauunawa ang salita ng Diyos, at kumikilos ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, pakita po yung katabi sa iyo, kapatid, huwag kang maging duwag. Magpakatapang ka para sa Diyos. Masakit na ba yung likod? Pakilaksan mo naman tayo, para ayaw. Kapatid, gising po na. Ulit, huwag kang maging duwag. Magpakatapang ka para sa Panginoon. Amen. Tayo lahat ay sa daling manalangin. Amin. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa halimbawang ipinakita ni Apostol Pablo na dapat sundin itong si Timoteo. Salamat dahil sa kabila ng mga matitinding pagsubok bilang isang leader ng iglesia, ikaw ay Diyos na sumasama, gumagabay at nagbibigay ng pangunawa at ng mga direksyon, Panginoon, upang makapanagumpay siya at makapamuhay ng nagtatagumpay ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, dahil minsan pa binuksan mo ang puso at isipan ng bawat isa na huwag maging duwag, bagkus maging matapang at tayuan ang aming pananampalataya, na pagsubikapan namin, O Diyos, na mag-focus sa iyo pong pagkatawag sa amin, na pagsubikapan namin, Panginoon, na ma-preserve, Panginoon, na mag-persevere kami, Panginoon, sa mga pagsubok ng buhay at magtiyaga hanggang muli. Na pagsimigapan at ingatan namin, Panginoon, ang iyong mga wastong turo na nakapaloob dito sa Biblia, sa iyong mga salita. Tulungan kami, Panginoon, na maging tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyong mga salita. Pag-alabin mo yung desire sa aming puso, Panginoon, na mas kilalanin ka pa, na mas mahalin ka pa, day in and day out. Hindi lang kami mag-focus sa aming sarili, sa mga sarili naming gusto, sa mga bagay na gusto naming marating sa buhay, sa mga gusto naming puntahan, and so on and so forth, Panginoon. Because mag-focus kami sa kung anong gusto mo, sa anong nais mong ipagawa, sa kung saan mo kami gustong papuntahin, at kung anong nais mong ipagawa sa amin. Pagkat yan ang dahilan, Panginoon, ng pagkalikha mo sa amin. Ito ang purpose ng pagkatawag mo sa amin. Salamat po minsan pa, Panginoon. Hawakan mo at pagpalain ang bawat isa
lalo't higit patuloy na pag-alabin mo ang spirito ng mga taong nakinig sa iyo at hayang ang iyong mga salita ay mangusap at dumalig sa kanyang buhay at mag-reflect sa kanyang pong pamumuhay. Salamat po sa iyo lamang po, binabalik namin ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name, Amen.